A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahr Ramadan wa ja'ala al-'ashr al-awakhir fihi min afdhalil azman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, inshallah subhanahu wa ta'ala ay sana matapos natin itong i'tikaf ngayon sa araw na ito. At ngayon kung mayroon tayong time mamaya para sa katanungan, walang problema inshallah. Okay. So, ang kabilang sa ating tatalakay na may kaugnayan sa i'tikaf na hopefully inshallah ay ngayon pang 22 na, pang ilan na ba ngayon ng Ramadan? 22, right? 22, yes, 22 na tayo ngayon ng Ramadan. Or 21, di ba? 21. 21. Yes, 22. Sa Pilipinas, kapag mamayang gabi, 22 na yon. Oh yes. Okay, so ang ating ngayon tatalakay ay bilang karugtong ng ating paksa ay ang mga pinahihintulutang gawain habang nagsasagawa ng i'tikaf. Mga allowed na mga gawain. Ano na tayo ha? Shortcut tayo. English Tagalog, saksak sinagol na ni. Okay, ano ba yung mga pinahihintulutang gawain habang nagsasagawa ng tinatawag na i'tikaf? Una mga kapatid, so tatalakay natin kung ano yung batas ng i'tikaf, kung ano yung mga pamantay ng i'tikaf, kung saan, papaano. So, ngayon, ito yung mga gawain na habang ikaw ay nagsasagawa ng i'tikaf ay pwede mong gawin yaon. Una-una yung paglabas ng masjid para sa pangangailangan. Okay? Paglabas ng masjid. Kasi sa masjid, alam natin, masjid lamang ang ikinoconsider na katanggap-tanggap ang i'tikaf sa loob ng masjid. Okay, kinakailangan. So, tulad ng pagkain o pag-inom, kasi wala namang tindahan sa loob ng masjid. Tapos, halimbawa, kapag walang maghahatid sa'yo ng pagkain, walang maghahatid sa'yo ng pag-inom, so, pwede kang lumabas. Pwede kang lumabas doon sa pupunta ka ng tahanan mo, pupunta ka ng tindahan para bumili ng pagkain at saka pag-inom. Kung walang sino man ang magdadala ng mga ito para sa kanya o para sa iyo, sa loob ng masjid. So, wala ding anuman na siya ay lumabas ng masjid para sa tawag ng kalikasan. Sabihin, pag ikaw ay dudumi, pag ikaw ay iihi, na tulad ng paggamit ng palikuran. So, napatutuhanan mula kay Aisha radhiyallahu anha na kanyang sinabi, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha i'tikafa yudni ila ra'sihi fa'urajjiluhu wa kana la yadkhulul bait illa li hajatil insan. Kapag ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagawa ng i'tikaf, kung saan ay inilalapit niya o iniaabot niya ang kanyang ulo sa akin habang siya ay nasa i'tikaf upang siya ay aking matulungan na ayusin ang kanyang ulo o ang kanyang buhok. Kasi pagkatanda, paano mangyari yon? Sapagkat sa panahon ni Propeta Sallam, tandaan natin na ang bahay ni Aisha radhiyallahu anha ay katabi mismo ng Masjid Nabawi. Okay? Katabi mismo. Kaya nga, kung ano yung libingan ngayon ni Propeta Sallam, yun yung bahay dati ni Aisha radhiyallahu anha. Kasi ang mga propeta, kung saan sila namatay, ay doon sila ililibing. Kasi alam natin yung kasaysayan sa sirah ng Propeta Muhammad Sallam ay namatay sa lap ni Aisha radhiyallahu anha sa loob ng pamamahay ni Aisha radhiyallahu anha. Na kung kaya yung ating ay pagbubilis sa tayo sa Madina, andun yung libingan ng Sallam, doon mismo yung hujra, doon mismo yung silid o tahanan ni Aisha radhiyallahu anha. Kung kaya, makikita natin ngayon, para siyang tinatawag na, kaya nga't maraming nagsasabi na pwede kang sumamba sa libingan, o kaya pwede kang masjid, pwede nga ilagay ang libingan doon sa loob ng masjid, kasi naging dalil nila at batayan nila ay ang libingan ni Aisha radhiyallahu anha, ang libingan ni Prophet sallam, libingan ni Abu Bakar sa ni Umar sa Masjid Nabawi. Hindi nila alam yung kasaysayan, hindi alam kung ano yung origin ng lugar na yaon, mga kapatid.
na ang katotohanan hindi ito tinatawag na bahagi ng masjid. So ngayon, since na-develop yung Masjid Nabawi, nagkaroon ng expansion, akala ng tao na bahagi yun ng masjid. Pero ang katotohanan, yun ay labas ng masjid. Parang adjacent lamang naging adjacent sapagkat yung mag-ihiwalay lamang dito ay walang iba kundi yung semento or pader. Linaw? So yun po yung katotohanan sa bagay na yan. So, kaya nga, diba, sa panahon ng Prophet sallam, iniaabot niya ang kanyang ulo kay Aisha radhiyallahu an upang habang nagsasagawa ng i'tikaf si Prophet sallam upang ayusin ang buhok. Mashallah, how sweet, ika nga, di ba? Para ayusin lamang ang buhok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagamat siya hindi pumapasok sa tahanan maliban na lamang sa pangangailangan bilang tao or tawag ng kalikasan. Okay? So, ang hadith na ito ay mapapatunayan sa mapapanalig hadith sa Sahih Muslim. Pangalawa ay ang pagsusuklay o pag-aayos ng buhok. Ayan, pwede yan. Yung bang pag-aayos ng buhok, pag-aayos sa sarili. Okay? Habang ikaw ay nagsasagawa ng tinatawag na i'tikaf. Alinsunod sa naunang na hadith na nabanggit. Pangatlo, mga kapatid, sa panampalatayang Islam ay ang makipagtalakayan ng may kabuluhan. Ipagtalakayan, ika nga, hindi makipagdebat, makipagdebat talaga, ng may kabuluhan. Okay? Of course, kasama ang ibang tao, alangan namang makipagtalakayan ka sa sarili mo. Siyempre, kasama yung tinatawag na ibang tao, at magtanong sa kanilang kalagayan kung kumusta na kayo, yung makipag-usap ba, kumbaga, makipag-usap, makipagkwentuhan, lalo pat ito ay mayroong kabuluhan, lalo pat ito ay minsan ay pangangailangan. Pwede kang magtanong sa kanila habang ikaw ay nagsasagawa ng i'tikaf, ngunit hindi mainam kung ito ay palagian na nauubos na ang oras sa pakikipagkwentuhan at hindi sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nawawala sa pamamagitan nito ang hangarin ng i'tikaf. Kasi ang hangarin ng i'tikaf, okay, yung sabihin ikaw ay magsiklud, ika nga. Okay? Ikaw ay sabihin natin ay inano yung sarili mo para sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung gagawa ka ng ibang mga bagay, ika nga, na labas sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Okay, pakimute nga yung ano. Okay. Of course, ay pang-apat, mga kapatid, sa panampalatayang Islam bilang panghuli, ika nga na natin na maaaring gawin habang ikaw nagsasagawa ng i'tikaf, pagbati. Of course, pagbati at pagsalubong para sa sinumang miyembro ng pamilya. Pagbati. Pwede kang bumati, pwede kang sumalubong, ika nga, pagsalubong. Okay? Para sa sinumang miyembro ng pamilya o kamag-anak na bumibisita sa kanya habang siya ay nagsasagawa ng i'tikaf. Siguro ito yun sa alimbawa, yung i'tikaf niya ay mga ilang araw, ganun ba? Mula sa laysay ni Safiya bint Huyay radhiyallahu anha, na isa sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nagsabi, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'takifan, fa'ataytuhu azuruhu laylan fahaddathtuhu thumma qumtu lianqaliba faqama ma'i liyuqallibani. Okay? O liyaqbilani. Sabi niya, habang nasa i'tikaf ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binisita ko siya isang gabi upang talakayin sa kanya ang ilang mga bagay, makipag-usap sa kanya sa mga ilang mga bagay. Pagkatapos nang ako ay tumayo na para magpaalam, siya ay tumayo din upang ako ay alalayan pauwi. Yung hadith na ito rin ay kung ating yung karugtong na hadith, mayroon tayong magandang makuhanan nga sa hadith na ito. Kasi nung siya ay inalalaya ni Prophet sallam pauwi, kasi gabi that time, walang alam natin na sabi natin tinatawag na walang ilaw na katulad ng ilaw na meron tayo ngayon. So, nung habang sila ay inalalaya ni Prophet sallam si Safiya bint Huyay papauwi, mayroong dalawang lalaki na kasalubong nilang dalawa. At nung nakita ng dalawang lalaki na ito, si Prophet sallam may kasamang babae, ay biglang silang agad na mabilis ang paglalakad, di ba? Mabilis ang paglalakad. So dito, mga kapatid, ay pinigilan sila sa tamaho, sabi na mahlan. So okay, take it easy, sabi na. Okay, ibig sabihin ay slowly, kumbaga, wag kayo magmadali.
Inaha Safiya bin Huyay. Sabi niya, siya si Safiya bin Huyay. Siya ay si Safiya bin Huyay. Sabihin, ipinaalala ni Prophet Sallam sa kanilang dalawa na ang nakikita niyang kasamang babae ay walang iba si Safiya bin Huyay. Bakit ito yung ginawa ng Sallam? Upang hindi, kaya sabi ng mga sahaba, ng dalawang lalaki na ito, Subhanallah ya Rasulullah. Okay? Subhanallah ya Rasulullah. Subhanallah, usugo ng Allah. Kaya dahil dito, sabi niya, ako ay nangamba na baka maglagay si syaitan sa inyong mga isip at mag-iisip kayo ng kung ano-ano. Okay? Mag-isip kayo kung ano-ano laban sa isang tao. You know? Dahil ang syaitan, tunay na syaitan ay syaitan ay dumadaloy sa inyong mga sarili katulad ng pagdaloy ng dugo sa inyong mga ugat. Ganon si syaitan, mga kapatid. So ang punto, ang aral dito, na anumang bagay na magbibigay ng di pagkakaunawaan o maaring mag-isip ng negatibo sa isang tao mula sa iyong ginawa, mula sa iyong sinabi, ay kinakailangan na linawin ito sa mga tao. Wag na itong palampasin na magtatagal sa kanilang isip yung palaisipan na iyon. Kasi bakit? Kasi maaring paglaruan sila ni syaitan. At kapag sila ay pinaglaruan ni syaitan yung kanilang mga isip, ay maaring makapag-isip sila walang duda ng negatibo laban sa kapwa. Diba? Na samantalang yung kanilang pag-aakala at pag-isip ay mali pala doon sa kung ano talaga yung actual na pangyayari. Kaya yun yung oral natin, mga kapatid. So wag nating hayaan na gagawa tayo ng isang mga gawain at saka magsasabi tayo at magpapahayag tayo ng mga gawain na nagbibigay ng kalituhan sa mga tao na hindi natin nilinaw, na hindi natin binibigyan ng paliwanag, not unless kapag ito ay pinaliwanag natin. Inilinaw natin yung mga bagay kung ano yung punto rito, mga kapatid, kasi magkakaroon ito ng pagkawatak-watak, magkakaroon ng mga masamang tinatawag na panghihinala sa iyo kapag hindi mo ginawa yan. So wag nating bigyan ng puwang si syaitan para sila ay mabiktima, para sila ay tinatawag na sabihin natin ay tawag dyan ay makuha at matangay ni syaitan papunta doon sa pag-iisip ng di maganda laban sa kanyang kapwa. So yun mga gawain, mga kapatid, sa panampalatayang Islam na pwedeng gawin habang nagsasagawa ng i'tikaf. Now, let's talk about the mga invalidators, nagpapawalang bisa ng i'tikaf. Ano ba ang mga bagay na nagpapawalang bisa ng i'tikaf? No? Okay? Ano ba yung mga of i'tikaf? Ang pangit-pangit ang writing ko. Subhanallah. Okay? Yan yung mga writing ng mga doktor. Okay, una, sadyang pag-alis ng masjid. Unang-una, sadyang pag-alis ng masjid. Sadyang pag-alis, okay, ng masjid. Na kung saan ng walang kadahilanan. Ng walang makatarungang kadahilanan. Walang valid reason, kumbaga. Malinaw? So, ibig sabihin, kapag lumabas ka ng masjid ng walang makatarungang dahilan, maging ang kanyang pag-alis ay matagal, maging ang kanyang pag-alis ay maigsing panahon lamang, so ito ay nakapagpapawalang bisa ng i'tikaf. Ito ay alinsunod sa hadith na nabanggit mula kay Aisha radhiyallahu anha na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi lumalabas sa masjid liban lamang kapag nakasalalay ang pangailangan bilang tao, na tulad ng tawag ng kalikasan. Gayon din, ang paglabas o pag-iwan ng masjid ay nagpapaalis sa kanya sa pananatili sa loob ng masjid, na kung saan ito ay isa sa mga haligi ng i'tikaf. Dahil ang haligi ng i'tikaf, kabilang narito, ay ang pananatili sa loob ng masjid. Pangalawa, mga kapatid, sa panampalatayang Islam ay walang iba kundi ang pakikipagtalik. Pakikipagtalik, maging ito man ay sinasagawa sa gabi. Kahit pa ito ay sinasagawa sa gabi, makipagtalik ka. But of course, siguro makikipagtalik sa loob ng masjid. So, lalabas siya sa masjid para makipagtalik sa kanyang asawa kahit na ito ay tinatawag na gabi. So, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 2, Surah Al-Baqarah 187 ng banal na Quran, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Subalit kapag kayo ay nasa kalagay ng i'tikaf na ito ay ang pagtigil o panatili sa loob ng masjid,
ng ilang takdang panahon, ng layunin ay para malapit sa Allah, huwag kayong makikipagtalik sa inyong mga asawa dahil sa ito ay nakasisira sa i'tikaf. So saklaw sa kategoryang ito ang anumang bagay na nag-aakay tungo sa malibog na pagbulalas, okay, malibog na pagpulandit na tulad ng, alam natin, yung ejaculation, kumbaga masturbation o pagkarinyo sa asawa ng walang physical na gawain pagtatalik. So pagkarinyo talaga, okay? So yan ay mga Tagalog na wala dito, wala doon. Pagkarinyo sa asawa ng walang physical na gawaing pagtatalik. Then, pangatlo mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay pagpapasya sa pagputol ng kanyang i'tikaf. Sabihin ay putulin ang i'tikaf. Okay. Intentionally. Kapag ito ay ginawa niya, putol ang kanyang i'tikaf. Innamal a'malu binniyat. Pakatandaan natin yan na lahat ng layunin ng tao ay lahat ng gawain ng tao nakadepende sa layunin niya. Kapag ang isang Muslim ay nagkaroon ng layunin na magsasagawa ng i'tikaf sa loob lamang ng particular na panahon, halimbawa isang araw, 2 araw, 3 araw, at pagkatapos kanyang pinagpasyahan na itigil or putulin ito bago pa matapos ang 1 araw o kaya 3 araw na gusto niya, pinapahintulutan sa kanya na ito ay kanyang bayaran. Pwede nang bayaran yon. Halimbawa, naglayon talaga siya na mag-i'tikaf ng 5 araw sa buwan ng Ramadan o during the last days of Ramadan. Subalit, dahil nga sa pangangailangan sa labas, so kinakailangan niyang lumabas dahil nga halimbawa trabaho, something like that, so kinakailangan niyang maputol yon. So, para sa kanya, pwede nang bayaran yon. Pwede nang bayaran. Anong dalil? Naiulat mula kay Aisha radhiyallahu anha na kanyang sinabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha arada ay ya'takifa salla al-fajra thumma dakhala mu'takifa wa innahu amara bi khabaihi fadariba. Okay, fa arada li'tikafu fi al-ashr al-awakhir min Ramadan fa umirat az-Zainab bi khabaiha fadaraba wa amara غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بخبائها فضرب فلما صلى الله عليه وسلم صلى الفجر نظر فإذا الأخبياء فقال ألا بر تردنا فأمر بخبائه فقبض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. So napakaganda ng hadith na ito. Pakinggan niyo yung hadith. Masya Allah, tabarakallah. Kapag ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagnanais na magsagawa ng i'tikaf, siya ay papasok sa lugar na doon siya o doon niya isasagawa ang kanyang pananatili, sulad ng tulda o kulandong sa loob ng masjid. Kasi pag nag-i'tikaf ng salam, meron siyang dalang tulda, tent ba kumbaga, or kulandong sa loob ng masjid. So, siya ay nagsasagawa ng pananatili doon sa tulda pagkatapos ng kanyang pagdarasal ng fajar. Isang araw, siya ay nag-utos na itayo ang kanyang tulda dahil sa isasagawa niya ang i'tikaf para sa huling 10 araw ng Ramadan. At ito nga ay naisakatuparan. Pagkatapos, nag-utos si Zainab, na isa sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallam na itayo din ang kanyang tulda. Okay? Nag-utos si Zainab. So, okay, sabi nila, kasi gusto ko mag-i'tikaf kasama ang Propeta sallam. So, itayo ang tulda. At ang iba pang mga asawa ng Propeta sallam ay nag-utos din na itayo ang kani-kanilang mga tulda sa tabi ng tulda ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ng Salatul Subh, Salatul Fajr, nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang iilang mga tulda sa loob ng masjid at siya ay nag-usisa. So, ibig sabihin, itong mga tulda ng mga asawang ito, mga asawang ni Propeta sallam, ay hindi alam ni Propeta sallam na meron that night na may mga tulda na. Kasi, siyempre, nakatulog na siguro ang Propeta sallam, tapos yung mga babae, nakita niya ang Propeta sallam na mga kaasawa niya, nakita, Propeta sallam ay nagtulda. So, si Zainab ang una. So, Zainab, sabihin natin, nagtayo din ng tulda doon sa tinatawag na malapit sa tulad ng sallam, nag-i'tikaf din.
So, ganun din ang mga, nung nakita yung mga ibang mga asawa, hindi pwede yan. Hindi ako tayo magpapatalo ha. Dapat tayo rin. So, lahat ika nga ng mga asawa ni Prophet andoon, nagtayo din ng tulda, malapit doon sa tulda ni Prophet. Kaya hindi ito namamalayan ni Prophet. Subhanallah. Ganun na lang mga kapatid. Ngayon, nung after ng Fajar, nakita niya bakit ganito ang daming tulda dito. So, nag-usisa ang Propeta Muhammad sabi niya, lahat ba kayo ay naghahangad talaga ng kabutihan? Subhanallah. Lahat ba yung totoo, ano ba talaga yung layunin ninyo? Bakit kayo nandirito? Okay? Kayo ba talaga yung naghahangad ng kabutihan? Para bang nagduda, ano ba nagsasabi, para bang sinasabi na salam, pumunta lamang kayo rito dahil ayaw niyo magpatalo sa isa't isa. Di ba? Ayaw niyo magpadaig sa isa't isa. Or pumunta kayo dito para sa kabutihan. Ibig sabihin, para sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nito, siya'y nag-utos na hilahin pababa o itiklop ang kanyang tulda at iniwan niya ang kanyang etikaf sa buwan ng Ramadan sa taon lang na yaon, habang sa ito'y binayaran niya sa unang 10 araw ng buwan ng Shawwal. Sa ibang pagkakasalaysay, kanyang binayaran ito sa huling 10 araw ng buwan ng Shawwal. So, ibig sabihin dito mga kapatid na para hindi magkaroon ng fitna, okay, yung bagay na yon, kahit pa nasa kasagsagan ng pagsamba si Prophet, pinutol niya yung kanyang, kasi ang kanyang layunin ay during the last 10 days ng Ramadan, mag-i'tikaf siya. So, balat ito yung nangyari, ayaw niya magkaroon ng fitna. Kaya pinutol niya. So, minsan, subhanallah, sa pagitan ng mag-asawa, nagkakaroon talaga ng fitna. Di ba? So, tumigil kayo, hindi na ako mag-i'tikaf. Baka marahil magkakaroon pa ng fitna, di ba? Kung ano yung gagawin ng isa, gagawin ninyo. So, para bang yung intention lang is pakumpetensya, pagkaroon ng paninibugho. Di ba? Kung anong gagawin sa kailang hindi papadaig dahil bakit? Dahil yung pang pasip-sip ba? Di ba? So para maiwasan ito, nasa kasagsagan pa naman ng ibada ay para hindi rin mawala ng saysay yung pagsagawa ng pagsamba. Ang ibada na nasa halip ng layunin ay para sa Allah kundi sa ibang mga bagay, mas mainam na putulin na lamang. Huwag na lamang itong tinatawag na ipagpatuloy. Kaya yun ang tinatawag na dalil na pwedeng bayaran ang tinatawag na i'tikaf dahil nga binayaran mismo ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga siya'y nangangambaba na sa kanilang ginawa na baka marahil hindi nila ginagawa ang mga ito para sa Allah, kundi para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sa tinatawag na paninibugho, para sa tinatawag na pagpapaligsan sa pagitan ng mag-asawa, di ba? Para mapalapit sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para purihin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kaya bagay na kung saan ay pinutol ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You know? At ito yung dahilan kung bakit ay nag-i'tikaf ang Prophet sallam sa Shawwal, at sa ibang narration unang 10 araw ng Shawwal. Din sa ibang narration ng hadith ay huling 10 araw na tinatawag na Shawwal. Kaya ito ay walang problema na bayaran mga kapatid sa panampalatayang Islam. Alhamdulillah. So alhamdulillah, dito po nagtatapos ang ating tinatawag na fiqh as-siyam. Ibig sabihin ay mga kahatulan at pangunawa, kabatiran, kaalaman hinggil sa pag-aayuno na may konektado sa tinatawag na pag-aayuno, inshallah. So bukas pag-usapan natin yung of course bilang karagdagan, bonus kaya mga extra points, kumbaga yung tinatawag na Salatul Eid, sa Zakat al-Fitr, inshallah, dahil ito rin ay bahagi somehow ng tinatawag na Ramadan, okay, ng pag-aayuno. So inshallah, dito natin tatapusin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So may tanong kayo? O sa mga gustong tanong? Ustad, may tanong ako. Nabanggit mo kasi yung part ng Eid. Okay. Pwede ba mag-fitra ako sa Pilipinas kahit nandito? By the way, wala pa tayo sa taas. Mamaya tafsir tayo, okay. Ano po, paano po yung tanong? Ano yung tulda? Ano yung Pwede tulda? ba? Wait lang, isa-isa lang. Okay, sino nagtanong kanina? Yung una nagtanong. Pwede ba ako mag-fitra? Sandali lang, Aliyah, Sister Aliyah, sandali lang, okay? Isa-isa lang po, okay? Okay. Ustad, pwede ko ba? Ustad, ano yung tulda? Yeah, Sister Aliyah, sandali lang po. Sino ba nagtanong kanina? Anong tanong ni Sister Aliyah? Ustad, sabi ko, kahit wala pa tayo sa Eid na topic, Okay. gusto ko malaman, pwede ba ako magpadala ng fitra ko sa Pilipinas o dito talaga obligatory na dito ako sa Makkah mag-fitra? Ang fitra, ano bang ipapadala mo? Pera? Pera
po. Hindi naman pwedeng bigas. Ha 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 ha. Oo nga naman. Sa pool si Alimuddin. Okay, anyway. So walang duda kasi ang pera po ay ang pera naman kasi ay hindi pinagkakaisahan yan ng mga scholar, but majority of the ulama ika nga ay hindi allowed sa kanila ang pera. Although sa mga Hanafiya scholar ito ay pwede sa kanila. Some Hanafiya scholar na pwede sa kanila ang tinatawag na pera. Ibig sabihin, kung sakasakaling isabihin natin mas matimbang o kaya mas matindas na pangangailangan ng bibigyan ng zakah ay walang iba kundi ang pera, at yung pera nga yung kanyang tinatawag na pinadala, then walang problema ika nga na ipadala ito na ika nga which advancedly kumbaga bago pa ang Eid al-Fitr. Halimbawa 2 days or 2 days before or 1 day or 2 days before ng Eid al-Fitr. Okay? Okay po, salamat. Pero pwede dalawa na lang. Actually, doon sa Pilipinas at saka dito pwede. Actually, walang bigas dito, halimbawa. Yes. Padala dito. Walang problema. Ibig sabihin, kapag nagbigay ka ng tinatawag na, actually, matatakil natin ang tinatawag na zakat al-fitr, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, ganyan, walang problema. Kasi usually, actually, ito na yung ginagawa namin. Nagkukolekta kami ng pera, pero meron kaming ng pera, pero meron kaming ina-assign doon sa Pilipinas na ang pera na ito ay ibibili ng bigas, ibibili ng mga tinatawag na makakain, kumbaga, nandun na yung sardinas, nandun na yung bigas, at iba mga bagay na makakain, para i-distribute nila doon sa mga nangangailangan sa lugar namin. So, yun ang ginagawa namin. Actually, yearly ang ginagawa namin. Much better po ang ganyan. For me, much better yun. Kasi bakit? Na hindi naman talaga pera ibibigay namin kundi ang ipinapadala namin pera ay ang pinapadala namin pera. Pero yung naka-assign doon, siya yung magbibigay, bibili ng mga bigas at mga pagkain para i-distribute doon sa tinatawag na mahihirap. Sige po. Sige, okay. Yun na lang siguro. Kaya yung ginagawa namin dito. Kaya nagkukulang, halimbawa, pag nandito sandali lang. Okay, hindi pa ako tapos. Okay. Kaya nga yung ginagawa namin dito, kaya sino man ang gustong maki-join sa ganitong mayroon kami pong programa. Yearly po ginagawa namin yan. Okay, yes. Sino yan? Ustad. Aywa. Ustad, ano yung tanong ko nakalimutan ko. Ano? Tolda. Okay. Ang tulda po ay yung sa English po ay 10 po. 10 po. 10. Okay. Okay, po yan ang ibig sabihin ng tulda 10. Okay? Next question. Ano po tulda siya? Wait. Isa-isa lang. Okay, para tayo. Okay, kay brother muna tayo, bro. Ano pong pagkakaiba ng tulda siya at saka trapal? Trapal. Ang trapal pwede maging tulda, pero hindi lahat ng tulda ay trapal. Pero walang. Okay. Of course, bukod sa spelling yan. Ibang spelling ng tulda sa trapal. Ang trapal kasi, Ustad, open. Yes, open siya, di ba? Yung nagtitinda ka lang. Pero yung meron siyang close. Meron siyang parang nasasakluban. Of course, sa panahon ngayon, yung mga tulda, yung tent na meron tayo, hindi naman ay katulad ng tulda noong unang panahon. Siyempre, magkaiba noong unang panahon sa panahon ngayon. Okay? Oo. Okay, so yes, ano pa? Yes, mga Asdika, may tanong kayo? Ayo, fadali. Pakibalik po sa Anong ibabalik ko? yung unang Ito? yung unang sinulat mo kanina. Yan. Late siya Thank you. Okay. So, ano Sige na po. Ano pang tanong? Wala na. Kasi magdadako na tayo ngayon sa ano. Ano po yun? Ay, doon po sa yung sa sujudul sahu. Kasi minsan napapag-mix mo yung sura. Ano ba yun? Counted po ba yun na mag-sujud sahu ka? Nagkamali ka sa sura. Mix. Nag-mix, oo. Kumbaga, gaya sa sa sura 10 at saka sa sura sa sura sa Asr. Okay. Bisa, paano? Tapos, hindi mo sinasadyang na mix yon, parang ganon. Mix po, oo. Ngayon kasi, hindi mo sinasadyang pagrambulin yung dalawang sura.
Okay. Hindi po, kasi nga, Nagkamali. pareho sila ng umpisa Yes, Lalladina yes. amanu, Okay, amin sahih. salihati yung isa, tapos sila lalladina amanu. Yes, good. Falahum ajru khairu mannun naman Sahih, yung isa. sahih. Okay, so naintindihan ko po yung punto ninyo. So hindi po kailangan ng sujudo sahu sapagkat ang pagbasa ng anumang sura bukod sa Fatiha, ito ay sunnah. Anumang pagkakamali sa sunnah ay hindi nangangailangan ng sujudo sahu. Malinaw? Ustad, Yes. Anong problema mo? yung may, Hmm. wala akong problema, Ustad, okay ako. Ano, Ustad, Ano po yung ano mas mainam, kasi may nagtanong kasi eh. ano po pa? Ano po ba, Ustad? Ano? na daw. Anong pag ayan natin tanong si ano. Tanong ka kay Faro kayo ba? Bro Faro, anong tanong mo? Ako yun. Ako yung nauna. Sino bang nagtanong? Si Faro or si ano? Si Jalil? Ayun, Sheikh. Okay, Jalil. Okay, tanong. Hindi, may nagtanong kayo sa akin, Ustad, ipapasa ko na yung tanong sa'yo. Okay. Go ahead. Basa ng karat may mainam, yung basa yung sura, yung nabasa unang raka, yung una, o panghuli. Kasi, ibig sabihin, ano daw mas mainam, yung sa huli, sa unang raka, o tapos sa pangunang raka, yung naunang sura sa Quran. Ano mas mainam doon? Pwede ba yun? Hindi ko magets. Paano yung ano yung hindi ko magets yung punto mo. Malis. Yung punto mo is Yung pagkasunod-sunod ng sura, Sheikh. pagkakasunod-sunod na sura. Okay. Okay, walang duda. So, unang-una, wala namang tinatawag na ano man, kahit ano man problema, walang problema. Ito ay open, ika nga. Ano man yung sabi nating mauna, o ano man na mauna mo, yung huling sa aruman, walang problema sa bagay niya. Pero kung pagkasunod-sunod ng pag-usapan, mas mainam ko yung pagkasunod-sunod. Wala namang naka-indicate na nakasabi natin ng professor na magsabi kailangan sunod-sunod na ganito. Ibig sabihin kahit ano ay pwedeng unahin. Kahit pa yung halimbawa suratul Nas, suratul Ikhlas yung nasa unang raka, din pangalawang raka ay suratul Kauthar, it is acceptable kumbaga. Pero kung pag-usapan natin yung pagkakasunod-sunod, mas mainam yung pagkakasunod-sunod syempre. Pero parehas lang sila ng inshallah ng gantimpala inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? Okay, Ustad. May nagtanong kasi, kaya ano lang. Okay, walang problema inshallah. Okay, ngayon dadako na tayo ngayon sa ano? Sa tawag diyan, ruleta. Kala nyo nakakalimutan ko yung ruleta, ha? Okay, sandali lang. Okay. Natin ng ano? Why is it? Oh my, wala nang ano. Nandiyan pa ba kayo? Walang internet? Allahumma musta'an. Pasensya, subhanallah, biglang nagkaroon po ng ano. Biglang namatay yung mali siya nahina yung internet. Allahumma musta'an. Akala ko ako na naman yung humala. Okay. Oh, nawala yung ano, subhanallah. Subhanallah ya Rab. Sandali lang po ha kasi okay. Bismillah. Paki-ano mulit yan, paki-header muna ang ano kasi hindi ko na mabasa. Wala nang chat. Ayun, wala na ay. Diyan pala. Pag-surustan. Kaya nga kasi pag namamatay kasi yung problema kasi pag namamatay nawawala yung mga dating mga comment, mga chat ng ano. Okay, nakita niyo na ba yung yung ruleta? Opo. Okay, so narito po narito po yung magiging kabahan ka na. Okay, narito po yung katanungan. Ay, narito po yung sasagot sa tanong. Wait lang. Thanks for watching. Drop a like,
leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.